Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, the book of Philippians, chapter 2, verse 15. Upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Called to inherit blessing. Paano ba natin haharapin ang mundo na punong-puno ng challenges and suffering, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng away at digmaan? Alam niyo po ang Biblia, sinasabi naman na talagang ganyan po ang magiging kalagayan ng mundo. Pero kakaiba po tayong mga Kristiyano, tayo po ay called to inherit blessing. Yun po ang sinasabi ng 1 Peter chapter 3 verse 9. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. So, iba po ang pananaw dapat ng mga Kristiyano sa buhay na ito. Kung ang mundo ay punong-puno ng away, kaguluhan, tayo naman tinatanaw natin na tayo'y maging blessing sa mundong ito. At alam niyo po, mangyayari talaga yung mga kaganapan na nakikita natin ngayon, sa mundong ito, yung mga digmaan na yan, yung pag-aaway-away, yung pong ating gobyerno gugulo, sasama ang mga tao, maging ang lipunan ay makukurap, at lahat ng mga paglaganap ng kasamaan sa mundong ito, magaganap po lahat yan. Pero lagi niyo pong tatandaan, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, kakaiba po tayo. Hindi tayo kabilang sa kanila. So paano natin haharapin ang mundo? Number 1 po, kailangan alam natin na tayo'y pinagpala na ng Diyos. Know you are blessed. Sabi sa Ephesians chapter 1, Verse 3, sabi rito, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ Jesus. At sa 1 Peter chapter 3, verse 9, malinaw dyan. Ang sabi dyan, that you may inherit a blessing. So blessed na po tayo. Bakit pa tayo makikipag-contest sa mundo? Bakit pa tayo makikipagpaligsahan, makikipag-away, makikipag-agawan? Sa paningin ng Diyos, tayo'y blessed na, mga kapatid. Kaya huwag nyo nang patulan yung mga problema, yung mga away na meron sa mundong ito. Number 2, know that you are beloved by God. Kaya nga ang tawag sa atin beloved or beloved. Kasi sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 1, be imitators of God, therefore as dearly loved children. So, tayo'y mahal ng Diyos. Tayo po ay iniingatan ng Diyos sa mundong ito. At grabe po yung pagmamahal na ipinamalas niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 1, how great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya wag na tayong gaganti pa ng masama sa ibang tao. Yun ang sinasabi ng Biblia, sa 1 Peter chapter 3 verse 9. Alam mo namang mahal ka ng Diyos kaya dapat ang ipalaganap mo ay pag-ibig. Panghuli, dapat alam mo na ikaw ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Know that you are equipped with the resources of heaven available through God's promises. So, ibig sabihin, lahat ng pangako ng Diyos para sa atin yan. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4, through this He has given us His great and precious promises so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Yes, magulo ang mundo, may corruption na nagaganap sa mundong ito dahil sa kasamaan ng tao. Pero pwede natin niyang matakasan. Ang yung sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 4 sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos. Ganyan po kahalaga ang mga pangako ng Diyos. At ang sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him the Amen is spoken by us to the glory of God. So
So, ibig sabihin, pwede nating i-claim lahat ng pangako ng Diyos sa Biblia. In Christ Jesus, we can say Amen. Kaya huwag kayong matakot. Back up kayo ng mga pangako ng Diyos. In other words, yung provision, protection ng Lord at blessing ng Lord nasa inyong buhay. So, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami sa amin ngayon ang nababalisa, natatakot. Pero salamat sa mga katotohanan ito na pwede naming panghawakan sa buhay na ito, na kaming mga nanalig sa iyo, Panginoong Hesus, ay tinawag mong blessed. Kami ay beloved. Kami po ay heirs, tagapagmana ng iyong mga pangako. Kaya sa mundong ito, wala kaming dapat pangambahan dahil alam namin ikaw ang aming Ama. Ikaw ay nakatunghay sa amin, nagmamatiyag, nag-iingat, nagpapala sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.